Magandang araw po sa iyo, Sir Eric, at sa mga masugid na tagapakinig ng inyong YouTube channel. Ako po si Marco, at ang kwento ko pong ibabahagi sa inyo ay personal kong karanasan at nasasabi ko na nalagay din sa peligro ang aking buhay. Natatandaan ko pa noong taong 1987. Nagtatrabaho ako sa pabrika sa syudad. At umuwi na muna kaming magkakaibigan ni Toto at Paco sa aming baryo sa Samar. Simula elementarya ay magkakaibigan na kami nila Toto at Paco. Magkababata kami kaya naman parang magkakapatid na rin ang turingan namin sa isa't isa. At wala kaming sinesikretong ultimo mga babaeng niloko at sineryoso namin ay alam ng bawat isa sa amin. Magkakasabay kaming nagbakasyon sapagkat magkakasama kami sa baryo. Mabuti na lamang at mabait ang aming amo, kaya pinayagan kaming magkakasamang umalis sa pabrika noong araw na magbabakasyon kami sa baryo. Noong makauwi ako sa aming bahay, ay minabuti ko na tumulong na muna sa pangingisda at pagkukopra ng tatay ko. Kahit may naiuwi akong pera sa pamilya ko ay ayoko namang maging tambay at walang ginagawa. Kaya naman upang maging kapaki-pakinabang ang pagbabakasyon ko, ay napagdesisyonan ko rin na magtrabaho at tumulong sa aking ama upang mapadali ang kanyang mga gawain. Habang nasa bahay naman ang nanay ko at nag-iintindi siya sa dalawa kong kapatid na parehas na pumapasok sa paaralan. Sa aming tatlong magkakaibigan, nina Toto at Paco, ay wala pang nakakaisip mag-asawa. Pero may nobya ako na nagtatrabaho naman sa Mindoro at paminsan-minsan kaming nagkikita sa syudad kapag mayroon siyang bakasyon sa kanyang trabaho. Noong mga panahong yon ay madalas kaming tumatambay at kumakain ni Toto at Paco sa tindahan ni Aling Susan, kung saan marami kaming nabibiling mga iniihaw na pagkain, lalo na ang barbecue na mabibili at talaga namang pinapakyaw ng ibang mga suki. Masarap at nanunuot sa laman ng karne. Mayroon pa itong sausawang suka at mayroon ding toyo na may karagdagang sili at katas ng kalamansi. Kahit ang sausawan nito ay hinihigop naming magkakaibigan sapagkat malinamnam at mahilig kami sa maaanghang na sausawan. Araw-araw ay dinarayo ang kanyang tindahan. Mabuti na lang at maaga kaming nakakapagpatira ng barbecue. Kaya kahit maraming bumibili ay hindi kami nauubusan. Ginagawa na nga rin naming pagkain sa hapunan ng barbecue at hindi kami nagsasawang kumain nun. Kahit ilang araw kong pagkain ng barbecue ni Aling Susan ay hindi ako nagsasawa at sapat na yun para matugunan ang gutom ko. Kahit sa kabilang sityo ay dinarayo din ng barbecue at iba pang ihaw-ihaw ni Aling Susan. Bata man o matanda ay talagang mahihilig bumili at tumambay sa kanyang tindahan. Bukod sa ihaw-ihaw ay nag-uutay na rin na magtinda ng buko juice at iba pang inumin si Aling Susan upang mapatid ang uhaw ng kanyang mga suki. Mura ang kanyang barbecue at iba pang ihaw-ihaw. Pero sulit at hindi naman tinipid ang mga rekado, kaya talagang malinamnam. Dumako ang isang araw at laking gulat namin nang biglang magsarado ang tindahan ni Aling Susan. Nakibalita kami sa mga kapitbahay namin at napag-alaman naming nagtungo na pala si Aling Susan sa Novaliches para masubaybayan at makapiling ang dalawa niyang pinag-aaral na mga anak na nangungupahan sa boarding house. Balak na pala niya yung ipatira sa bahay ng kanyang kapatid at doon na muna siya manunuluyan para mabantayan ang kanyang mga anak. Napagdesisyonan na rin niyang pansamantalang maglagay ng pwestong ihaw-ihaw sa labas ng bahay upang mayroon siyang mapagkakakitaan. Nalungkot naman kaming magkakaibigan sapagkat wala na kaming matatambayan pagkatapos ng aming paglaot at pagkukopra. May isang buwan din na walang nagtitinda ng barbecue sa aming baryo.
Madalas ko pa rin hinahanap-hanap ang pagkain yon. At dumating ang isang araw ay may panibagong tindahan ang umusbong sa di kalayuan sa aming baryo. Natuwa pa kami nang malamang tindahan ng ihaw-ihaw yon na pinamamahalaan ng isang tinderang nagngangalang Aling Bing. Sa unang araw ng pagbubukas nito ay dinumog na ito ng mga tao. Mabili ang kanyang isaw, hotdog, lalo na ang barbecue. Napag-alaman naming magkakaibigan sa aming tsismosang mga kapitbahay na nakaranas na din bumili sa naturang tindahan na masarap ang barbecue. Hindi man ito kayang pantayan ang lasa ng barbecue ni Aling Susan, ay masasabi nilang masarap at lamang tiyan din naman. Napuno kami ng kuryosidad at gusto namin magkakaibigan na mapatunayan kung ano nga ang lasa ng barbecue ni Aling Bing at mapagkumpara namin yun sa barbecue ni Aling Susan. Noong mga panahong yon ay wala kaming masyadong mapagkakaabalahan sapagkat kakaunti pa ang may mga telebisyon sa mga kabahayan. Kakaunti rin ang mga kuryente sa aming lugar. Mabuti na lamang at nakabili ako ng black and white na maliit na telebisyon para naman may mapanooran ng aking mga magulang. Pero bukod doon at sa mga radyo ay wala nang ibang mapaglibangan ng mga tao sa amin. Kaya naman madalas na lang pag-usapan ng tindahan ni Aling Bing. Isang araw maaga pa akong natapos sa pagungopra. Medyo nakakaramdam na ako ng gutom sapagkat matagal-tagal na rin ang oras noong makapananghalian ako. Naabutan ko sa may kanto, malapit sa bakuran ng aming bahay sina Toto at Paco. Mukhang katatapos nilang pumalaot at kakaunti ang kanilang nahuling mga isda. Lumapit ako sa kanila at napag-alaman ko na nag-iisip sila ng pwedeng maging merienda noong kinahapunan. Napagkasunduan naming magtungo sa tindahan ni Aling Bing at subukan ng barbecue na itinitinda nito. Naglakad kami sa kahabaan ng daan. May mga nakasabay pa kaming mga gusto rin bumili ng barbecue sa tindahan ni Aling Bing. Sa palagay namin ay talagang masarap ang tinitindang barbecue. Kita namin sa mga mata nila ang pananabik at sa tono pa lang ng kanilang pagsasalita ay talagang garantisadong mga nahumaling sila sa lasa, kaya binabalik-balikan nila ang tindahan. Makalipas ang ilang minuto ay nakarating kami sa tindahan at katatapos lamang bumili ng napakaraming suki. Pinauna na muna naming bumili ang mga nakasabay pa naming mga mamimili bago kami pumili ng aming mga kakainin. Luminga-linga ako sa paligid at nakita ko ang kabuuan ng tindahan. Eksakto lang naman yon. Hindi maliit at hindi rin malaki ang pwesto. Malinis at marami talagang karning iniihaw. Namangha ako kay Aling Bing sapagkat nakakaya niyang mag-isang magtrabaho hanggang gabi. Nagtaka ako kung paano niya napagsisilbihan ng mga mamimili ng sabay-sabay. Maya-maya ay tinanong kami ni Aling Bing kung anong bibilhin naming magkakaibigan. Barbecue ang aming binili. Dala ko ang isang supot na may lamang 4 na tuhog ng barbecue. Kumuha ako ng isang stick at kumain. Tinikman ko ang lasa nito. Masarap din naman ang barbecue. Nanunuot sa karne ang marinade. Kaso ay hindi ko magustuhan ang sausawan sapagkat wala itong lasa kumpara sa sausawan ni Aling Susan. Kung ikukumpara ko ang lasa ay masasabi ko na mas masarap pa rin ang barbecue ni Aling Susan. Pero dahil wala na siya at ang barbecue ni Aling Bing ang sikat sa aming lugar, ay pinagtiyagaan ko na lang. Umuwi ako sa aming bahay at dinala ko ang barbecue sa aking pamilya. Tinikman nila at nasabing mas masarap pa din ang barbecue ni Aling Susan. Hindi talaga kayang gayahin o pantayan ang kalidad ng lasa ng barbecue nito. Lumipas pa ang ilang araw at nagustuhan na rin naming magkakaibigan ang lasa ng barbecue. Kaya naman dumalas na din ang pagbili namin. Kaso ay hindi namin maiwasang magtaka ni Toto at Paco
nang minsan naming mapagkwentuhan ang tungkol sa sausawan ni Aling Susan. Napapaisip kami kung anong sangkap ang ginagamit nito sapagkat wala talagang lasa ang sausawan. Mabuti na lamang at masarap ang barbecue kahit hindi na kailangan ng sausawan. Napatanong pa ako kay Paco kung paano nagagawa ni Aling Bing na magtrabaho hanggang gabi na nag-iisa sa tindahan. Imposible namang hindi ito nagpapahinga at hindi rin normal kung araw-araw siyang ganoon ang estilo sa pagtatrabaho. Walang naisagot sa akin si Paco. Bagkus ay napaisip din sila ni Toto. Kaya naisip naming magmatsyag at obserbahan si Aling Susan noong dumako ang isang araw at hindi na muna kami nagtrabaho. Nagtago kami sa isang sulok malapit sa tindahan at doon ay pinanood namin si Aling Susan sa kanyang pagtitinda. Mula umaga hanggang tanghali ay napansin naming hindi man lang siya nagpapahinga at hindi namin siya kinakikitaan ng pagod at panghihina habang nag-iihaw. Medyo nangilabot kaming magkakaibigan. Parang hindi na siya ordinaryong tao sa mga ipinapakita niya. Nagdesisyon kami na hindi na muna bibili ng barbecue sa kanyang tindahan sapagkat nahihiwagaan kami sa kanyang mga kinikilos. Sa sumunod na araw pagkatapos kong makahuli ng isda sa laot, ay naisipan kong magpadala ng telegrama sa aking kasintahang si Veronica at magkwento ang mga kaganapan sa aking buhay sa baryo. Matagal-tagal ko na rin siyang hindi nakakausap. Ang huli naming pag-uusap ay noong nasa lungsod pa ako at nakitawag ako sa aming kahera na may-ari ng inuupahan kong boarding house. Mayroon siyang telepono sa kanyang bahay. Napag-alaman ko na nagkasakit noon si Veronica pero nakabawi na naman siya noong mga sumunod na linggo. Hindi pa kami handang magpakasal sapagkat tumutulong pa kami sa aming mga pamilya at hindi pa sapat ang ipon namin para bumuo ng sariling pamilya. Kaya naman kumakayod kami ng husto at pinapatibay ang relasyon namin sa pamamagitan ng tiwala at pagkakaunawaan, lalo pat malayo kami sa isa't isa. Sumapit ang isang araw na nagplano kaming magkakapatid para sa anibersaryo ng aming mga magulang. May kaunting pera naman akong naipon kaya may pambili kami ng mga pagkain para sa isang simpleng okasyon. Gusto naming bigyan ng halaga ang anibersaryo ng aming magulang bilang paggunita sa kanilang pagmamahalan. Naglista na kaming magkakapatid ng mga lulutuin at bibilhing pagkain, gayon din ang mga simpleng idedekorasyon sa aming bahay. Sumapit ang hapon at nagtungo kami sa palengke ni Armida, ang aking ikalawang kapatid, at bumili kami ng karning baboy sa kagulay. Pagkatapos naming makapamili ay umalis na kami at naisipan na muna naming dumaan sa tindahan ni Aling Bing at magmerienda ng barbecue bago kami umuwi sa aming bahay. Kumain kami ng tig-2 stick ng barbecue bago kami tuluyang nabusog. Pagka-uwi namin sa aming bahay ay naghanda na kami ng mga lulutuin. Maya-maya ay nakaramdam ako ng pagsakit ng tiyan. Noong una ay hindi ko yun masyadong napapansin pero noong tumagal ay lalong sumasakit ang tiyan ko na para bang pinipiga ang mga lamang loob ko. Napansin ako ng nanay ko at medyo nag-alala siya sa kalagayan ko. Kaya naman minabuti ko na lang na bumili ng gamot. Pagkalabas ko ng bahay ay agad akong bumili ng gamot at uminom ako noong makauwi ako sa aming bahay. Tinanong ako ng tatay ko kung anong nangyari sa akin. Tumugon ako at sinabi kong marahil ay kagagawan ng pagtikim ko ng kung ano-anong putahe, kaya sumakit ang aking tiyan. Kahit paano naman ay naibsa ng pagsakit ng aking tiyan, kaya naisip ko na simpleng sakit lamang yon na madaling malulunasan. Kinabukasan ay dumating ang espesyal na araw. Sumamba muna kaming mag-anak at pagkatapos ay nagdaos kami ng anibersaryo ng aming mga magulang sa aming bahay. Gumaan ang pakiramdam ko at napuspos ako ng kaluwalhatian noong makapagsimba ako.
Pagka-uwi namin sa bahay ay inilabas na namin ang mga nilutong pagkain at inumpisahan namin ang selebrasyon. May mga inihanda kaming mga putahe at naisipan kong imbitahan sina Toto at Paco. Masayang masaya kami noong araw na yon. Lalo pat nakita naming napaligaya naming magkakapatid ang aming mga magulang. Abot langit ang pasasalamat nila sa pag-aasikaso namin ng kanilang anibersaryo. Maya-maya ay kinausap ako ni Armida at nagrereklamo siya ukol sa pagsakit ng kanyang tiyan. Hindi rin nila alam kung anong nakain niya at kung anong dahilan. Binigyan ko na lamang siya ng gamot. Saglit akong lumabas sa aming bahay at nakita ko si Aling Bing na nakangiti sa akin at may dala siyang barbecue na nakalagay sa Tupperware. Magiliw ko siyang inimbitahan sa loob ng aming bahay at iniabot niya ang Tupperware sa akin. Nagpasalamat siya sa pag-iimbita ko sa kanya at nabanggit niya na nabalitaan niya sa mga residenteng bumibili sa kanyang tindahan na may kaunting salo-salo sa aming bahay sapagkat anibersaryo ng aking mga magulang. Kaya nagbakasakali siyang magdala ng pagkain bilang regalo. Natuwa ako. Hindi ko sukat akalaing mabait at marunong makisama ang matanda. Kaya naman inasikaso ko siya pagkapasok niya sa aming bahay. May ilan pa kaming bisita sa may hapagkainan. Tinulungan ako ng aking bunsong kapatid na si Roger na maglagay ng mga ulam. Malapit kay Aling Bing. Binuksan niya ang Tupperware na may lamang kalulutong ilang stick ng barbecue para ipatikim sa ibang mga bisita. Naaamoy ko pa ang masarap nitong amoy. Kaya naman natatakam akong tumikim. Inilapag ko sa may lamesa ang sariwang inihaw na isda. At pagkatapos ay kinuha ko pa sa kusina ang sausawan nitong toyo na may sili at kalamansi. Hindi ko napansin na basa pala ang sahig. Umapak ako at nadulas ako. Natapon ng sausawan sa mga barbecue. Mabuti na lamang at kaunti lang ang natapon at hindi natalsikan si Aling Bing. Nagulat siya at bahagyang napatayo. Tinanong niya ang kapatid ko kung saan ang palikuran sapagkat tinatawag siya ng kalikasan. Dali-dali naman nitong itinuro ang palikuran sa likod bahay. Nagpasalamat si Aling Bing at naglakad siya patungo sa palikuran. Kumuha naman ako ng pinggan na pwede kong paglipatan ng mga barbecue na dala ni Aling Bing. Kaso noong bumalik ako sa hapag, ay kamuntik ko nang mabitawan ng pinggan. Napasigaw ang isa sa mga kapinsan ko na nakaupo doon. Lumapit sa kanya sina Paco at Toto. Inalam nila kung bakit ito sumisigaw. Nanlaki ang aming mga mata nang makita ang mga inuuod na nabubulok na laman mula sa Tupperware. Wala kaming makitang anumang barbecue. Napatingin na din sa bagay na yon ng mga kapatid ko, partikular ang aming mga magulang. Dali-dali kong tinanggal ang Tupperware at itinapon ko sa basurahan ng laman nito. Walang ano-ano ay nagsuka sa lababo si Armida at nakahawak pa rin siya sa kanyang tiyan. Pumunta kami ni Roger sa may palikuran upang kausapin si Aling Bing. Subalit nagulantang kami nang makita na bukas ang pinto at wala ang presensya ng matanda. Bumalik kami sa bahay at lumabas sa bakuran. May nakita pa kaming dumadaang mga residente at pinagtanong namin kung nakita nila si Aling Bing. Ngunit walang nakapansin sa kanya. Dumaan sa labas ng aming bahay. Sa tingin namin ni Roger ay tumakas ang matanda noong maramdaman niyang nanganganib ang kanyang buhay sa aming bahay. Bistado na namin siya na isa pala siyang aswang. Natapos kaagad ang kasiyahan sapagkat nangilabot ang mga bisita namin sa nakita nilang kinalabasan ng barbecue noong matapunan ito ng sausawang may kalamansi. Napagtanto nila na aswang si Aling Bing at bukod pa doon ay biglang umatake ng sobrang sakit ang tiyan ni Armida.
Nahihilo din siya at hindi mapigilan ng pagsusuka. Ako ay nakaramdam naman ng matinding pagsakit ng tiyan at inaapoy na rin ako ng lagnat noong sumapit ang hapon. Nag-aalala ang aming magulang lalo pat hindi umi-epekto ang mga gamot na ininom naming magkapatid. Tumawag sina Toto at Paco ng albularyo at mabilis itong pumunta sa aming bahay. Tinawas kami ni Mang Dindo at nabanggit niya sa aming mga magulang na nayanggaw kami ni Armida base sa nabuong tawas. Tinanong pa kami ni Mang Dindo kung kumakain kami ng mga ihaw-ihaw sa tindahan ni Aling Bing. Sumang-ayon kaming magkapatid kaya nagbigay siya ng konklusyon na ang mga ihaw-ihaw nito, lalo na ang barbecue, ang sanhi ng aming pagkakasakit. Marami na rin palang siyang nagamot na ibang mga pasyente na katulad din namin ng sinapit at kumakain ng barbecue sa tindahan ni Aling Bing. Sarap na sarap daw ang mga suki ng barbecue. At kahit sila ay gustong malaman ng sikretong sangkap na inihahalo ni Aling Bing sa kanyang mga iniihaw. Noong malaman ng mga pasyente mula kay Dindo na laman loob at karne ng tao ang mga ginagamit ni Aling Bing sa pag-iihaw, ay lalo silang napasuka at nagimbal sa kanilang mga narinig. Dagdag pa niya na mas matindi pa ang pinagdaanan ng iba niyang pasyente kaysa sa aming magkapatid, sapagkat nawawala na ang mga ito sa katinuan ng pag-iisip at kumakain na rin ng mga buhay na manok, aso at pusa. May mga boses pang bumubulong sa kanila upang kumain sila ng mga buhay na hayop sa tuwing inaatake sila ng matinding pagkahayok sa karne. Tinanong pa niya kami kung nalaman namin ang tunay na anyo ng mga niluluto nitong barbecue at kung minsan ay hindi man lamang kami nagtaka kung anong klaseng rekado mayroon ito at kung saan ito kumukuha ng mga karne. Tumango ako at kahit mabigat ang pakiramdam ko, ay pinaliwanag ko sa kanya ang nangyari sa barbecue matapos matapunan ng sausawang may kalamansi. Naningkit ang mga mata ng albularyo at nabanggit niya na hindi karning baboy ang iniihaw ni Aling Bing, kung hindi karni ng tao, at yun ang instrumentong ginagamit niya upang maipasa ang kanyang pagkaaswang. May hinala siya na pumapatay ng mga tao si Aling Bing sa ibang lugar at yun ang dinadala niya sa kanyang tindahan upang ihawin. Sumagi sa isip ko ang inuuod na nabubulok na laman mula sa Tupperware at napagtanto ko na kaya sumakit ang tiyan namin ni Armida sapagkat kumain kami ng nabubulok na laman at hindi dahil sa pagtikim-tikim namin ng iba't ibang putahe sa andaan sa aming bahay. Matapos magsalita ng albularyo ay sinimulan na niya ang kanyang panggagamot hanggang sa makaramdam kami ni Armida na parang hinahalukay ang aming mga bituka. Nagpakuha ang albularyo ng palanggana kay Roger at doon kami mismong sumuka. Napakarami naming nailabas na likido. Halos humapdi ang sikmura namin noong wala kaming maisuka. Walang ano-ano ay tumigil ang aming pagsusuka. Medyo nanghihina pa kami ni Armida na nakahiga sa kawayang kama. Pero nakikita namin ang malalapot maitim na likido sa palanggana. Nakakadiring pagmasdan. Narinig ko pa mula sa albularyo na mutyayon ng aswang at kinakailangan yung maibaon sa lupa. Kaya naman lumabas sila ng bahay kasama ang mga magulang namin. Naiwan si Roger sa tabi namin ni Armida. Medyo inaantok na ako ng mga sandaling yon. Naliligo na ako sa pawis at pakiramdam ko ay parang mawawalan ako ng malay. Kaya hindi ko na napigilang makatulog at hindi ko na alam ang kasunod na nangyari. Nagising na lamang ako sa aking kama at umaga na noong mga sandaling yon. Sumikat na ang araw at naririnig ko na ang pagtilaok ng mga manok sa paligid. Nagpapasalamat ako sa Diyos sapagkat iniligtas niya ako at inilayo sa pagiging aswang. Binigyan pa niya ako ng panibagong buhay at pag-asa. Utang na loob ko sa kanya ang buhay ko. Kahit paano ay bumabalik na rin ang aking lakas kung kaya't nakabangon ako ng maayos mula sa kama.
Lumabas ako ng kwarto at naabutan ko sa sala ang aking pamilya na magkakasamang kumakain ng almusal sa hapagkainan. Nakita ako ng tatay ko at binati niya ako ng magandang umaga. Bago niya ako inanyayahang sumalo sa kanila sa hapagkainan. Humakbang ako papalapit sa kanila. At bumati din ako ng magandang umaga sa kanilang lahat. Habang may ngiting sumilay sa aking mga labi. Kinumusta ng nanay ko ang aking pakiramdam. At magalang akong tumugon na medyo bumubuti na at bumabalik na ang aking dating lakas. Wala na ring sumasakit sa aking katawan. Nakita ko si Armida na medyo maputla pa ang muka. Ngumiti ako sa kanya at tinanong ang kanyang kalagayan. Napag-alaman ko na may pagkakataon pa rin siyang nahihilo. Pero nawala na ang pagsakit ng kanyang tiyan. At hindi na rin siya nilalagnat. Ngumiti ako at hinaplos-haplos ang kanyang buhok bago ako umupo sa upuan at sumandok ng pagkain sa aking plato. Napagkwentuhan ng aking mga magulang si Aling Bing at napatigil ako sa pagsubo ng pagkain. Pinakinggan kong mabuti ang kanilang pinag-uusapan at nagulat ako sa mga nangyayari. Batay sa kwento ng nanay ko, sinugod pala ng ibang residenteng nayanggaw ang tindahan nito. May mga dala silang sulo at itak. Subalit nabigo silang mahuli ito sapagkat pagkadating nila ay nawalang parang bula si Aling Bing. Pinagtutulungan nilang sirain ang pinto at hinalughog nila ang tindahan. Nangilabot sila nang makita sa mga sisidlan ang ilang lamang loob ng mga tao. Napakalangsa ng buong tindahan. Naisip nilang totoong mga lamang loob at karne ng tao ang tinitinda ni Aling Bing. At posibleng ito rin ang ginagamit niya bilang sausawan at hindi na niya gagamitan ng anumang pampalasa yon. Marahil ang dahilan kung bakit walang lasa ang sausawan ng mga iniihaw na pagkain. Kaya naman sinunog nila ang tindahan nito. At wala silang itinira sa mga nahalughog nilang mga kasangkapan. Naging marahas ang mga tao at inilagay nila sa kanilang mga kamay ang batas. Marahil ay yun naman talaga ang natural nilang reaksyon, lalo pat nadamay ang mga mahal nila sa buhay. Nagpahinga ako sa buong maghapon. Binisita naman ako ni Toto at Paco at kahit pala sila ay nagpagamot din kay Mang Dindo. Napalabas nito ang mutya ng aswang mula sa kanilang mga bituka. Kung hindi siguro na agapan ay malamang naging aswang na rin silang dalawa. Simula noong araw na yun ay naging wais na at maingat ang mga tao sa aming lugar. Hindi sila basta-basta nagpapaniwala o bumibili sa mga dumadayo sa aming mga negosyante na nagbebenta ng mga pagkain. Kung maaari ay pinapatakan nila ng kalamansi lalo na kung mga karne at pang-ulam ang mga binibenta. Naging isang malaking leksyon para sa kanilang kumain ng mga pagkaing hindi nila alam kung saan nagmula. Bumalik kaming magkakaibigan sa aming trabaho at ibinuhos namin ang aming atensyon sa pagtatrabaho upang makatulong sa aming mga pamilya. Matapos ang 2 taon ay naisipan na muli naming magbakasyon para makapagpahinga sa nakakapagod naming trabaho sa pabrika. Noong mga panahong yon ay nagpakasal na si Paco sa kanyang matagal na karelasyon na nobya. Samantalang si Toto naman ay nakakaisip ng mag-resign sa trabaho at gamitin sa pangkabuhayan ng pag-aalaga ng mga manok at baboy ang kanyang naipong pera. Noong makauwi kami ay laking gulat na lamang namin nang matagpuan ng panibagong tindahan. At yun ay walang iba kung hindi ang tindahan ni Aling Susan. Malaki na rin ang katandaan at pinagbago ng kanyang anyo. Marahil ay hindi niya kayang maiwan ang aming baryo. Kaya naman nagtayo siya ng panibagong tindahan. Bumalik pala ito sa aming baryo kasama ang kanyang isang anak na katatapos sa pag-aaral. Pansamantala ay kahalili na muna niya ito sa pagnenegosyo habang hindi pa ito nag-a-apply ng trabaho sa ibang lugar. Nanumbalik ang sigla at saya ng mga residente. Naging suki silang muli sa tindahan ni Aling Susan
at nagpatuloy ang magaganda nilang samahan. Bukod pa sa ihaw-ihaw na mga barbecue, hotdog, isaw, fishballs ay mayroon na ding siyang inihaw na manok, pati na rin ang mga inumin. Malaki na rin ang pwesto niya at medyo nag-iba ang mga timpla ng mga sausawan. Mayroon na siyang matamis, maalat, maasim at maanghang na sausawan. Noong makapagbakasyon sa aming lugar at maisama ko ang aking nobya, ay pinatikim ko siya ng masarap na barbecue na hindi naluluma at kumukupas ang lasa. Bumilib at talagang naging mahilig sa pagbili ang nobya ko sa tindahan ni Aling Susan. Lumipas pa ang ilang taon ay medyo umunlad din ang aming lugar. Lumawak ang daan. Nagkaroon ng mga gusali. Napalitan ng mga lumang bahay at mga lugar na pinagpupulungan ng mga opisyal. Nagkaroon na din ako ng sariling pamilya at nakita ko kung paano lumaki ang negosyo ni Aling Susan. Mayroon na din siyang pwesto sa kabilang sitio at dumami ang kanyang mga trabahador. Matanda na si Aling Susan at nag-aalaga na lamang siya ng kanyang mga apo noong magdesisyon kami ng asawa ko na manirahan sa aming lugar at doon na mismo magtrabaho kasama ang aming mga anak. Sa kasalukuyan ay si Aling Susan ang namahala ng kanilang negosyo. Namatay na si Aling Susan dulot ng katandaan, pero nananariwa pa rin sa alaala namin ang maganda niyang pakikitungo sa amin. Hindi naman nagbago ang lasa ng kanyang barbecue. Mukhang naipamana pa niya ang sikretong sangkap sa kanyang anak bago siya mamatay. Tunay ngang nagtatagal ang isang negosyo, hindi lamang sa sipag at tiyaga, kung hindi sa katapatan at pagmamahal ng mga taong bumibili at tumatangkilik ng produkto sa mahabang panahon. Humahanga ako sa dedikasyon ni Aling Susan sapagkat napagsabay-sabay niya ang pagiging ina at pagiging negosyante sa kabila ng maraming pagsubok na dumating sa kanyang buhay. Dito po nagtatapos ang aking kwento. Maraming salamat po sa inyong pakikinig.